Sa gitna ng isang tahimik na maliit na bayan kung saan iniisip ng mga tao na ang pinakanakakatakot ay ang pagtaas ng mga presyo o ang trapiko sa umaga, mayroong isang lumang palengke. Desyerto, tahimik, ngunit hindi talaga patay. Lumang bayan ang tawag ng mga matatanda, bawal pumunta doon ang mga bata. Pagsapit ng takip silim, walang nangahas na tumuntong doon. Dahil sa gabi may nagbubukas. Isang kwadra ay madilim, ngunit ang isang mahinang lampara ng langis ay nakasindi. Makikita ang isang silweta na tahimik na naghihiwa ng karne. Sabi nila may matadero, kakaibang butcher. Walang nakakaalam ng kanyang mukha. Walang nakakaalam kung saan siya nanggaling. Pero naniniwala ang mga tao, hindi siya nagbebenta ng baboy. Hindi karne ng baka. Pero karne ng tao. Mga larawan ng mga guho ng palengke na sinasalita ng mga lumang larawan, mga headline ng pahayagan na bangkay na tagpuan, walang uwi, 3 tao na wala. And my name is Jem. Lumaki ako sa bayang iyon. At ang kwentong sasabihin ko ay hindi tsismis. Isa itong alaala. Isang babala. At baka isang sumpa. Lumang palengke, Denny Matadero. Isang kwentong hango sa mga totoong alamat at kung ano ang walang nangahas na sabihin. Sa isang sulok ng aking bayan may isang lumang palengke. Ngayon, ito ay isang relic na lamang ng nakaraan. Ngunit sa mga gabing walang hangin, sabi ng mga tao, naroon pa rin ang amoy ng hilaw na karne sa hangin. Ang amoy ng isang kakilakilabot na panahon. Lumang dilaw na larawan, masikip na palengke noong 70 na negatibo 80. Mga mamimili at nagbebenta, abala. Noon, lumang bayan ang sentro ng lahat. Walang nag-iisip na ang mataong lugar nagtago ng tarangkahan na bumubukas sa impyerno. Ipinakilala Gandhi pangunahing tauhan, yan. Kasalukuyan, Jam, 30 taong gulang, nakaupo sa isang maliit na silid, dilaw na ilaw mula sa table lamp, napapalibutan ng mga piraso ng papel, mga larawan ng lumang palengke. Jam. Ako si Jam. I grew up in the shadow of that market. And in 2000 my parents almost became part of that terrible legend. Business plan ampersand mahiwang babala. Sinusuri ng mga magulang ni Jam ang lumang palengke. Maalikabok ang stall pero napakamura ng renta. Mukhang excited sila. Nang ang pamilya ko ay nagplano na magbukas ng isang tindahan ng gulay sa lumang palengke, lahat ay nagtawanan, ano ang naiisip mong ibenta dyan? Pero maingat ang aking ama, ang sabi niya, ang renta ay kalahati ng mura, ang tubo ay doble. Kinalagkad ng ina ni Jam ang kanyang ama para makita ang isang Feng Shui master. Naniniwala ang nanay ko sa enerhiya. Nakahanap siya ng Feng Shui master. At doon na nagsimulang magbago ang mga bagay. Ang Feng Shui master ay humipo sa lupa, natahimik ng ilang segundo, nakadilat ang mga mata. Ang Feng Shui master, sa mahina at nakakatakot na boses. Marami na akong nakitang lugar na may masamang tiyay, ngunit iba ang lugar na ito. Ito ay hindi nalupain ng tao. Sa gabi, tahimik ang lumang palengke, pinapatay ng bawat stall ang ilaw. Sa isang nakatagong sulok, nakabukas ang dim lights.
Tunog ng meat cleaver clack-clack. Jam ay nagsabi, simula pa noong bago ako isilang, may mga nagbubulungan tungkol sa isang matadero, isang butcher na ang mukha ay hindi kilala. Nagbubukas lamang siya ng kanyang tindahan kapag madilim. At siya ay nagbebenta lamang ng isang uri ng karne. Mga larawan ng mga nawawalang tao, mga bata, mga manggagawang late na umuwi, mga lasing. Gupitin sa mga altar, itim at puti na mga larawan, nagniningas na kandila. Walang sigurado. Walang may pruweba. Pero naniniwala ang mga tao kahit sinong maligaw sa palengke pagkalipas ng hating gabi ay hindi nababalik. Nakakakilig din ay pangyayari dahil kakaibang sakit ng dayuhan. Isang lalaking maputi, payat, malabo ang paningin, nakahiga at nanginginig. Ilang taon na ang nakalipas, isang dayuhan na nakatira malapit sa palengke na yon biglang nagkaroon ng kakaibang sakit. Nakalimutan niya ang lahat. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi niya naalala kung ano ang kinain niya. Boses ng doktor sa background, resulta ng pagsubok, positibo sa sakit na prion, posibleng mga sintomas na parang kuru. Jam, nagagambala. Kuru. Ang sakit ay lumalabas lamang sa mga taong kumain ng laman ng tao. Ang lalaking may hawak na bag ng karne mula sa lumang palengke, ang kakaibang ngiti ng nagtitinda, malabo. Walang makapagkumpirma, ngunit ang pagkakataon ay masyadong perpekto. Ang lalaking iyon bumili ng karne sa lumang palengke. Sa isang gabing walang buwan, dapat tumigil na ang lahat doon. Ngunit alam ko, ang merkado na iyon ay hindi tumigil sa paggana. Naghintay lang ito ng tamang tao. At sa kasamaang palad ang taong iyon ay maaaring ako. Lumaki ako sa isang maliit na bahay, sa isang bayan na puno ng tsismis at paniniwala. Maliban sa isang babaeng walang katulad, Auntie Nita, kapatid ng aking ina, na nagmana ng lahat ng pinakamahiwagang bagay sa kanyang lola. Iyan ay tagapagtanggol ng lihim ng pamilya. Flashback scene, si Jem noong bata, naglalaro sa bakuran, tapos palihim na sumulyap sa kanyang tiyahin na nagkakalat ng abo sa paligid ng stall. Sa isang maliit na garapon na may label na Gayuma, pampaswerte. Si Auntie Nita ay may kinakatakutan at kailangan. Gayuma. Ito ay hindi lamang isang anting-anting sa pag-ibig, ngunit isang alindog na nagtutulak sa mga tao na pumasok sa stall, ilabas ang kanilang mga wallet, at bumalik muli. Lucky's 2 ampersand selos. Lumang palengke, laging masikip ang stall ni Tita Nita at Jam. Masayang nakangiti ang mga mamimili, maliwanag at malinis ang stall. Samantala, ang katabi ng stall ng babaeng nagngangalang Joanna ay desyerto at galit. Jam ay nagsabi, "We never brag. But when money comes in, other people's eyes change color." And the name Joanna, an ambitious merchant, starts to notice us. Ritual revenge, needy fire player. Ritual scene, sa isang madilim na gabi, si Janita ay naghahanda ng isang maliit na tray ng alay, mga itlog, sili, buhok, lupa mula sa palengke. Gumuhit siya ng mga simbolo gamit ang langis, sinusunog ang mga dahon ng sambong, at binibigkas ang orasyon sa Latin na hinaluan ng Tagalog. Tita Nita, pabulong.
Hindi para pumatay kundi para ituro kung sino ang sakim. Hindi para pumatay kundi para ipakita ang paraan, para ipakita ang kasakiman. Ang apoy ay kumikislap, ang anino ni Tita Nita ay bumagsak ng matagal sa dingding, tulad ng isang figura na hindi na tao. Jonah nagsimula ng ma-fall. Fast forward, sinunog ni Jonah ang kanyang kamay habang nagpiprito. Kinabukasan, nagkolapse siya sa palengke. Pagkatapos ay hindi siya makatulog, lalong lumubog ang kanyang mga mata. Minsan ay nakikita siyang nakikipag-usap sa hangin. Jam. Sa loob lang ng isang linggo, napakapayat na ni Jonah. Madilim ang mga mata, tuyong labi, nanginginig ang katawan na parang may malaria. Isang araw sumisigaw siya sa palengke, "Sino ka? Anong gusto mo?" Making everyone freeze. Si Joanna ay tinulungan ng kanyang pamilya na pumasok sa kotse. Ang nakasulat sa medical sign sa salamin ay Mental Health Center, Psychiatric Unit D. Dilim el salamin. Tumayo si Jam sa harap ng salamin sa kwarto. Inaalala ang mga mata ni Tita Nita noong gabing iyon. Jam, nag-aalangan. Hindi ko alam kung revenge ba talaga yung ginawa ng tita ko. O ginagawa lang ang hustisya na pumili ng tamang tao. Sumulpot si Tita Nita sa likod ni Jam sa salamin, totoo man o haka-haka, nakangiti at bumubulong. You see, the spell doesn't kill. It just reveals the true nature. Pero sinong mag-aakala hindi lang sa masasamang tao ang dinadamay ng sumpa? Nakakaantig din ang tagapagsalaysay na ito. At ang bangungot ay nagsisimula pa lang. May mga gabi na hindi lamang ang kadiliman, kundi pati na rin ang espasyo mismo ay tila nagpapabigat sa mga tao. Isang gabing ganyan may narinig akong tawag. Malabo ang tawag, parang mula sa malayo, nakatago sa tahimik na gabi. Close-up shot ng mga mata ni Jam na dilat, ang pagkutitap ng liwanag mula sa bintana ay sumasalamin sa kanila. Ang tawag, ungol, malabo. Halika, lumapit ka sa akin. Nilalang ni gumapang sa bintana. Mula sa pananaw ni Jam, isang anino ang lumalabas sa labas ng bintana. Isang hindi malinaw na hugis, parang nilalang na gumagapang patungo dito. Isang kaluskos sa dilim. Jam, gulat na boses. It wasn't a dream. I saw it clearly. Isang nilalang na hindi tao. Gumapang, parang gumagapang mula sa lupa, banayad ngunit mapanganib. Ang mga mata nito ay gutom na gutom. Paikot-ikot si Jam sa bahay, humawak sa dingding para mapanatili ang kanyang balanse. Strange store, murang karne. Tumayo si Jam sa isang sulok ng desyerto na palengke, sto ng kakaibang lalaki. Ang karne na binebenta ay mukhang hindi karaniwan, ang mga kulay ay kakaiba. Bumili si Jam ng isang piraso ng karne, hinawakan ito sa kanyang kamay, at may kakaibang nararamdaman. Jam, malalim na boses. Kinabukasan, bumili ako ng karne sa kakaibang stall. Ito ay hindi katulad ng anumang nakain ko. Ang lasa ay mabigat, ngunit mayaman din kakaiba, parang may nagising sa loob ko. Kinagat ni Jam ang karne, biglang nanlaki ang mga mata, at unti-unting nagbago ang emosyon at titig. Isang nakakatakot na pakiramdam ang kumalat. Physical pagbabago, ghost signs.
Nakatayo si Jam sa banyo, nakatingin sa salamin. Nakita niyang unti-unting humahaba at tumatalas ang kanyang mga ngipin. Nagsimulang tumubo ang manipis na buhok sa kanyang mga kamay. Dumiretso sa mukha ko ang malamig na tubig mula sa gripo, ngunit hindi nito maalis ang kakaibang pagbabago. Jam, nalilito ang boses, natatakot. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari sa katawan ko. Ang aking mga ngipin, humahaba, matalas na parang isang mandaragit. Tumutubo na ang buhok sa braso ko na para bang hindi na ako tao. Pakiramdam ko nagiging halimaw ako. Pero hindi ko napigilan. Ang gutom sa hilaw na karne ay patuloy na lumalaki sa loob ko. Nakita ni Jam ang kanyang mga kamay na nanginginig, ang kanyang mga daliri ay humahaba, ang kanyang buhok at ang ilaw sa banyo ay tila dim, kakaiba. Pahihirap ng loob, paglihis ay kita ko. Nakatayo si Jam sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalangitan sa gabi. Puno ng conflict ang mga mata niya. Sa isang panig ay takot, sa kabilang banda ay hindi mapigil na pagnanasa. Jam, nabulunan ng boses, puno ng salungatan. Alam ko, hindi normal yung pinagdadaanan ko. I find myself craving things na dati kong kinatatakutan. Hindi ako makatakas sa pananabik sa hilaw na karne. Ako, si Jam, ang naging halimaw na kinatatakutan ko noon. Masakit pero masaya rin. Si Jam ay nakatayo sa harap ng salamin, mga kamay na sinusubukang hawakan, ang mga mata ay puno ng pagtatalo. Ang isang kamay ay nakadikit sa kanyang bibig, sinusubukang pigilan ang kanyang mga likas na hayop. Babala, yan itawag mula kay loob. Si Jam ay nakatayo pa rin sa kadiliman, narinig lamang ang tawag mula sa kung saan, tulad ng isang hindi mapaglabanan na imbitasyon. Jam, mahina ang boses, puno ng sakit. Narinig ko ulit yung tawag. Halika, Jam. Pag-aari ka sa amin. Hindi tao ang tumatawag sa akin. Ito ay isang bagay banyaga, madilim at hindi ko mapigilan. Wala na ako sa sarili ko. Pero nandoon pa rin si Ana. Kahit na sumigaw ako, kahit na inilabas ko ang aking mga pangil, kahit na nanginginig ako na parang mabangis na hayop, hinawakan niya pa rin ako sa kanyang mga braso. At nang walang ibang nakakaalam kung ano ang gagawin, hinanap niya ang huling taong makakatulong sa akin. Lucas, yan ay lumang secret keeper. Liblib na yon, bahay na pawid, amoy ng usok ng insenso, kumikislap na oil lamp. Isang matandang lalaki, si Manong Lucas, albularyo, ang naggigiling ng mga dahon ng tabako sa isang mortar na bato. Sa paligid ng kanyang leeg ay may bahid na pilak na agimat. Ana, nagsusumamo. Kahit kaunting pag-asa lang po, Manong, kahit kaunti. Kahit isang kislap lang ng pag-asa, Manong I. Manong Lucas, na may paos, determinadong boses. Kung sa lumang palengke galing ang sumpa, doon rin ito wawakasan. Kung magsisimula ang sumpa sa lumang palengke, dapat doon magtatapos. Iyanas paglalakbay at Ghost Market. Ang grupo ng tatlo, sina Ana, Manong Lucas at Jam, kalahating disfigured, ay may dalang holy oil, agimat at agimat. Pumasok sila sa lumang palengke sa kalagitnaan ng gabi, ang mga flashlight ay kumikislap, ang ambon ay umiikot na parang hininga ng demonyo. Jam ay nagsabi, "Hindi ko matandaan kung lumakad ako sa mga paa ng tao o sa mga kuko. Naalala ko lang ang bilis ng tibok ng puso ko. Sa aking tainga may pamilyar na bulong.
Umuwi ka na, oras na para harapin ang iyong pinagmulan. Nakakakita, Venv, pinunong aswang. Lumiwanag ang flashlight sa isang madilim na figura na nakatayo sa gitna ng palengke. Payat ang nilalang, mas matangkad sa normal na tao, mahahabang braso na abot hanggang tuhod, mapupulang mata, bibig na puno ng matatalas na ngipin. Hindi isang tao, hindi na isang demonyo, ngunit isang bagay sa pagitan. Manong Lucas, nanginginig ang boses. Yan ang una. Ang matadero ng gabi. Ang tagapagpasa ng sumpa. Iyon ang una. Ang berdugo ng gabi. Ang manlalait. Lumuhod si Jam, hawak ang ulo. Mabilis ang kanyang paghinga. Tumatawa ang nilalang, papalapit. Ang pinunong si aswang, tinig na tuyo, pabulong. Hindi mo na sila kailangan. Tayo na lang tayo ang tunay. Hindi mo na sila kailangan. Kami ang tunay na bagay. Intensive Venv ilaban, iligtas ni sarili o maghiganti. Jam, kalahating tao, kalahating aswang, naniningil sa nilalang. Ang matalim na pagbagsak, ang pagtalsik ng dugo, si Manong Lucas na gumuhit ng anting-anting na may banal na langis, ang apoy na sumisikat na humaharang sa pag-urong. Jam, napunit. Maaari kong patay nito. Sa ngayon. At ang uhaw ay mawawala. Pero may ibang boses sa loob ko. Malambot ngunit masigasig. Huwag kang ganyan. Itinaas ni Jam ang kanyang mga kuko, ngunit hindi tumutusok. Ang kanyang mga mata ay bumalik sa tao, puno ng luha. Jam, pabulong. Pinili ko ang sarili ko. Hindi ang demonyo. Hindi ang kadiliman. Pagtatapos ng ritual, yan wakas ng isang alamat. Sinisindi ni Manong Lucas ang sagradong tanglaw sa sumisigaw na katawan ng pinunong si aswang. Kulot ang katawan nito, nasusunog na parang tuyong damo. Lumiwanag ang buong palengke sa huling pagkakataon, pagkatapos ay gumuho sa abo. Jam, nasasakal. Hindi ko alam kung ako ay ganap na naligtas. Pero at least hindi ko hinayaang maging tagapagkalat ng takot. Pinipili kong manatiling tao hanggat kaya ko. Humina na ang sumpa. Pero hindi pa nawawala. Nakaligtas ako literal. Ngunit hindi na ako ang parehong tao. Gani lalaki din ay tanda ng kadiliman. Jam, sa maliit na bahay na gawa sa kahoy sa bundok. Kumakain, ang kaliwang kamay niya ay nakasuot pa ng pinaso na agimat. Ang kanyang mukha ay mas payat, ang kanyang buhok, ang kanyang mga mata ay paminsan-minsang sumulyap sa dilim sa tabi ng bintana. Hindi na ako kumakain ng hilaw na karne, hindi na ako gumagala sa gabi. Ngunit sa mga gabi ng kabilugan ng buwan may gumising sa akin. Gutom. Naghihintay. Tumingin si Jam sa salamin, ang liwanag ng buwan ay sumisikat sa bintana. Nagbabago ang kulay ng mga mata, mula kayumanggi hanggang pula. Mabilis na pinatay ni Jam ang ilaw, hinila ang mga kortina. Huminga ng malalim, sinusubukang pigilan. Bagong palengke, LA, hindi may paliwanag, ingay. Sa gabi, nagpapatrol ang bagong wardya sa palengke. Tahimik ang lahat. Biglang, mula sa mga bakanting stall, narinig ang tunog ng isang meat cleaver. Sisi. Guard, nakasimangot. May multo na naman dito. Akala ko tapos na yon ay. Isang multo na naman. Akala ko katapusan na nito. Dahan-dahang pumutok ang kamera, walang laman ang stall, kumikislap ang mga ilaw.
walang tao. Pero sa chopping board may nahulog na patak ng dugo. Nawalad na'y anak ulit ng memory. Maaga sa susunod na umaga, isang batang lalaki na humigit kumulang 7 taong gulang ang naglalaro. Pagkatapos ay tumakbo patungo sa lumang palengke, kung saan ngayon ay may lamang magaspang na lupa at ilang mga itim na bati. Malamig ang hangin. Napahinto ang bata. Nakakunot ang noo. Sa di kalayuan, mula sa isang lumang pansamantalang stall, isang dilaw na liwanag ang sumikat at muling umalingaw-ngaw ang tunog ng butcher knife. Ang bata tumawag. May tao po ba diyan? Walang sagot. Ngunit pagkatapos lumabas sa kadiliman ang isang berdugo. Nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng labi ng kanyang sombrero. May hawak siyang kutsilyo, ang kanyang ngiti ay napakaliit ngunit nakakapangilabot. Ang berdugo sa mahina at banayad na boses. Halika. Mainit-init pa to. Halika rito. Mainit pa ang karne. Nag-alinlangan ang bata. Pagkatapos ay humakbang muli. Ang kamera ay dahan-dahang nag-zoom in sa bibig ng berdugo, bumubukas, nagpapakita ng isang pares ng mga pangil kumikinang sa dugo. Isang babala mula sa dilim. Jam, huling bulong. Sa tingin ko tapos na ang sumpa. Ngunit wala talagang nakatakas sa unang kutsilyo. At ang merkado luma o bago. Ito pa rin ang lugar kung saan babalik ang taong iyon sa tamang sandali. El-Rene bagay ay hindi nabubura, kundi naghihintay lamang. May mga bagay na hindi nawawala, naghihintay lang sila ng tamang sandali.